Philippine President Marcos Jr. signs two new laws asserting the country's sovereign rights over its maritime territory. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman sa mga bagong batas na nilagdaan ng kasalukuyang Pangulo patungkol sa hangganan ng ating mga teritoryo? Bakit nagwawala na naman ang komunistang partido at kinukundi na ang mga bagong batas na ito na nagpapatibay ng claims sa ating mga teritoryo? Nito lamang November 8, 2024 ay nilagdaan ng kasalukuyang Pangulo ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act at ang Republic Act 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes bilang pagpapalakas ng ating claim sa hangganan ng ating mga teritoryo. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Yan ang ating aalamin at susubukang ipaliwanag sa pinakamadaling paraan na madaling mauunawaan ng karamihan. Ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act ay isang batas na naglalayong magtakda ng mga klarong hangganan ng mga maritime zones ng Pilipinas tulad ng Territorial Sea, Exclusive Economic Zone at Continental Shelf at iba pang mga teritoryo sa karagatang sakop ng bansa. Kasama sa layunin ng batas na ito na mapalakas ang pambansang seguridad at proteksyon ng likas na yaman ng Pilipinas sa karagatang sakop nito, pati na rin ang pagpapalakas ng posisyon ng bansa sa mga issue ukol sa maritime boundaries at mga dispute sa South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Ang batas na ito ay isang mahalagang hakbang upang masiguro ang legal na pag-aangkin ng Pilipinas sa mga maritime territories nito batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. At sa mas madaling paliwanag, ang batas na ito ay nagsisilbing legal na dokumento sa mga hangganan ng Pilipinas na naaayon sa international law at bagamat mayroon ng mga existing documents bukod dito na makapagpapatunay sa mga hangganan ng Pilipinas gaya ng arbitral award mula sa tribunal, mga lupang mapa ng Pilipinas at kasunduan sa Paris, kabilang na ang kasunduan sa Washington na nagbibigay linaw sa pag-aari ng Pilipinas sa buong archipelago, kabilang na ang Spratly Islands at Scarborough. Ay may mahalagang papel pa rin sa Pilipinas ang bagong batas na ito dahil bukod sa ating mga katibayan para sa pag-aari ng mga isla sa West Philippine Sea ay nagbibigay linaw rin ang batas na ito sa mas malawak na hangganan ng ating teritoryo, partikular na sa continental shelf nito na maaaring lumagpas sa exclusive economic zone ng bansa. Ang continental shelf ay ang mababaw na bahagi ng dagat na matatagpuan sa paligid ng mga kontinente. Sa madaling salita, ito ang marginal o gilid ng kontinente na lumulubog sa ilalim ng tubig, kung saan karaniwan ang continental shelf ay may lalim na hindi hihigit sa 200 metro at dito matatagpuan ang mga yaman sa ilalim ng dagat tulad ng isda at mga mineral. At ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea, ang hangganan ng continental shelf ay umaabot hanggang sa 200 nautical miles mula sa baybayin ng isang bansa. Ngunit kung may natural na extension pa ang continental shelf tulad ng mga bundok sa ilalim ng dagat, ay maaaring mag-extend pa ito ng hanggang sa 350 nautical miles mula sa baybayin, basta't may sapat na scientificong ebidensya upang patunayan ito. Kaya't ang continental shelf ng Pilipinas ay ang lugar sa ilalim ng dagat na umaabot mula sa baybayin ng bansa at maaaring lumawak pa kung mapapatunayan ng mga eksperto na may natural na extension ng shelf ng Pilipinas. At upang mas maunawaan natin ito, ay babalikan natin ang ilang mga kasaysayan sa ating mundo kung saan pinaniniwalaan ng mga sayantipiko na mayroon lamang iisang kontinente noon sa buong mundo na tinatawag na Pangaea, kung saan makalipas ang milyon-milyong taon dahil sa iba't ibang kalamidad gaya ng pagsabog ng mga bulkan, pagbagsak ng mga asteroids at iba't ibang pinomena, ay nagkahiwa-hiwalay ang mga ito na humahati ngayon sa 7 kontinente ng ating mundo. At sa pagkakahiwalay na ito ay makikita ang mga hangganan ng bawat kontinente at rehiyon sa buong mundo, kung kaya't ang mga hangganan ng continental shelf ng Pilipinas ay matutukoy sa pamamagitan ng mga hangganan ng lupa nito hanggang sa mababaw na bahagi ng karagatan, kung kaya't bukod sa exclusive economic zone ng bansa
ay maaari pang umabot ng 350 nautical miles ang hangganan ng Pilipinas mula sa baybayin nito base sa mga regulasyon ng international law. At dahil sinusuportahan ng US ang mga batas na ito ng Pilipinas, ay nangangahulugang mas nagiging matibay ang ating karapatan sa mga hangganang ito dahil bilang ang US ang maituturing na pinakamaimpluwensyang bansa sa buong mundo, ay nangangahulugang naaayon sa international law ang batas na ito na mas nagpapatibay ng husto sa ating claims para sa hangganan ng ating teritoryo. Samantala ang Republic Act 12065 naman o mas kilala bilang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay isang batas na nagtatakda ng mga maritime routes o sea lanes na ligtas at legal na daanan para sa mga barko at sasakyang pandagat sa loob ng mga teritoryo ng Pilipinas. Sa madaling salita, ito ay naglalayong magbigay ng malinaw na mga ruta para sa mga international ships na dumadaan sa teritorial na dagat ng Pilipinas, habang pinangangalagaan ang soberanya ng bansa sa mga karagatang sakop nito. Kaya't sa pamamagitan ng batas na ito, ang Pilipinas ang may karapatang magtakda ng mga itinakdang daanan o sea lanes para sa mga dayuhang barko o international vessels na dumadaan sa mga karagatang sakop ng bansa na naaayon sa international law. Kaya naman ang National Mapping and Resource Information Authority ay nakatakda ng maglabas ng panibago at opisyal na mapa ng Pilipinas kasama ang mga hangganan nito. Samantala ang itatakdang sea lanes naman para sa mga dayuhang barko na daraan sa ating teritoryo ay kinakailangan pa ng masusing pag-aaral upang ang mga ilalabas na panibagong sea lanes o ruta para sa mga dayuhang barko ay matitiyak na hindi lalabag sa international law. At sa sandaling makumpleto na ang mga ito, ay malaki ang tsansa na mas maraming malabag na batas ang China sa international law dahil malinaw naman na kahit saang parte na ngayon ng Pilipinas ay wala nang pakundangang dinaraan-daanan nila ang ating teritoryo. Gayunpaman madagdagan man ang mga paglabag ng China sa international law dahil sa mga batas na ito ay wala rin namang magpaparusa sa kanila gaya ng pambabangga nila sa ating mga barko. Dahil tayo mismo na nagrereklamo sa mga ito ay walang magawa laban sa komunistang partido, kaya't papaano pa kaya kikilos ang ibang bansa para pigilan ito kung tayong nagsusumbong ay nasa likod lamang at sila ang itinutulak natin sa harapan ng mga ito. Kaya't gaano man kaganda at kahalaga ang mga batas na ito para sa Pilipinas ay hindi ito mangangahulugan na mapipigilan natin ang China sa mga kahibangan nila dahil malinaw na hindi umiepekto sa kanila ang ganitong mga estratehiya. Iyan ang masakit na katotohanan na kahit ilang dokumento pa ang isupalpal natin sa komunistang partido ng China ay hindi ito uubra sa kanila dahil alam nila na hanggang laway lang ang Pilipinas laban sa kanila, kaya't malinaw sa kanilang kaalaman na hindi magkakaroon ng labanan at ang US ay walang magiging dahilan para tayo ay tulungan.